Ang enerhiyang lumalabas mula rito ay napakalakas at nararamdaman niyang ang chi sa lugar na ito ang pinakamatindi. Kung malilinis niya ang tatlo sa mga ito, maaaring maging siya ang pinakamalakas na martial artist pagdating sa panloob na enerhiya. Ngunit alam niyang hindi niya kayang sumipsip ng tatlo kaya't naisip niyang isa lang muna ang kunin. Bigla niyang napansin ang isang usbong ng kawayan at ang chi nito ay dalisay, at makukuha niya ito nang hindi ginagamit ang purification technique. Sinubukan niya itong bunutin sa lupa, ngunit sa proseso nito ay nakalikha siya ng malakas na ingay na siyang gumising sa rebeltong fox. Samantala, nagsimulang kumain ng usbong ng kawayan si Hajan, ngunit wala siyang naramdamang chi na dumadaloy sa kanyang katawan maliban sa kaunting init sa kanyang dibdib. Matapos nito, inilabas niya ang kanyang espada at tinaga ang isang kawayan, ngunit hindi ito naputol. Naisip niyang mahina ang kanyang espada. Tinaga niyang muli ang isa pang kawayan gamit ang buong lakas, ngunit lalo siyang nenas nang hindi pa rin ito naapektuhan. Pagkatapos ay inilabas niya ang sword aura at tinaga ang kawayan, sa pagkakataong ito, nahati ito sa dalawa. Nabigla siya sa katigasan nito at naisip na tila bakal ang kawayan at maaaring gamitin bilang sandata. Biglang lumitaw ang fox sa tabi niya kaya't natakot siya at napatalon pa atras. Tinanong niya ito kung kailan ito nagising at kung paano ito napunta roon. Naisip niyang naabala siya ng spiritual bamboo kaya't hindi niya napansin ang presensya nito. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya sa downpour dala ang spiritual bamboo. Kasama rin niya ang fox at sinabi niyang sinundan siya nito papunta roon. Ikinwento niyang nakita niya itong natutulog sa gitna ng solitary bamboo grove at nang tinangka niyang haplasan ito ay muntikan ng kagatin ang kanyang mga daliri. Ginamit niya ang boundless technique upang linisin ang bamboo dahil mahirap itong dalhin pabalik sa city garden. Bigla siyang nagulat nang makita niyang nawala na ang mga kagat dito. Tinangka ni On na atakihin ang fox at sinabing ang lakas ng loob nito na kagatin ang batang Panginoon. Sinabi niya kay On na palayain na ito at tinanong kung pati mga hayop ay pinagdidiskitahan na rin niya. Hinikayat niya itong lumapit sa kanya. Dahil masyadong malaki ang bamboo upang buhatin pabalik, napagpasyahan niyang linisin ito sa lugar. Muli niyang ginamit ang boundless technique, at si Dunkel ay namangha sa galing ng teknikong ito. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng dumi at naging malinis ang hangin sa paligid. Nagulat si Don Paul nang makita siya, hindi siya mukhang isang binatilyong nasa 20s kundi parang isang bagitong mandirigma na nabuhay na ng maraming dekada. Matapos ang purification, ang dagta sa loob ng spiritual bamboo ang naging pinakamainam na elixir doon. Unay inalok niya si Bowl na inumin ito, ngunit tinanong siya nito kung paano siya naglalakas loob na inumin ang napakahalagang tubig. Naiinip na si Hajan at tinanong siya kung hindi pa ba siya nagsasawang maging mapagpakumbaba sa lahat ng oras. Sabi ni Uncle, karapat-dapat lang na siya lang ang uminom sa hatch na ito, at tinanong kung palagi ba siyang magiging ganyan. Sinabi naman niya na nakabuo na sila ng matibay na ugnayan at hinimok siyang inumin na ito agad. Pinainom niya ito kaagad dahil ilang beses na nitong iniligtas ang kanyang buhay, karapat-dapat na siya rito. Nakokonsensya siya, iniisip na dapat ibigay niya ang lahat nito sa halip na kalahati lang. Mula pa noong simula ay nagsikap na ito at naipit sa ganitong lugar. Yumuko si Dunkel sa harap niya at nangakong paprotektahan siya hanggang matapos ang kanyang tungkulin. Sinabi ni Hagan na tigilan na niya ang ganitong usapan at inutusan siyang inumin na iyon. Ngunit naging emosyonal si Dunkel at nagsabing kahit matapos ang kanyang tungkulin, hinding-hindi niya makakalimutan ang malaking pabor na ito hanggang sa kanyang kamatayan. Naiinis na si Hagan sa mga panata nito kaya pinilit niyang isubo sa bibig nito ang dagta. Pagkatapos nito, naramdaman nilang may paparating. Lahat ng mga halimaw sa loob ng solitary bamboo grove ay nagtipon-tipon sa paligid nila kaya nagmadaling uminom si Hagan ng iba't ibang klase ng inumin upang palakasin ang kanyang stamina. Tinanong niya si Dunkel kung kabisado na ba nito ang lugar. Sinabi nitong kabisado na niya ito ng buo. Napagdesisyon na nilang tumakas na, ngunit laking gulat niya nang makita pa rin ang fox na natutulog doon. Hindi niya ito kayang iwan, lalo pat sinundan siya nito hanggang doon. Inutusan niya si Dunkel na buhatin ito sa kanyang mga bisig at tumakbo upang hindi ito masaktan. Biglang lumitaw ang isang shinshing sa gilid at tumalon upang salakayin siya. Sinabi ni Dunkel na lumayo siya at siya na ang pupuksa sa mga ito,
ngunit sinuntok siya ni Hagen at sinabing kapag may sinabi siya, kailangan siyang sundin. Nagulat si Dunkel sa lakas ng aura ng kamao nito, napakalakas ng kanyang martial arts. Binalaan siya ni Dunkel na may lotus sa likod niya at paparating na ang kalaban. Ginamit niya ang Heaven-Splitting Triple Slash, at pinaire piraso ang Xinxing. Ginamit niya ang ultimate technique ng Assassin King, na lihim niyang pinapractice habang nagsasanay ng mga demonic arts. Ngayon, kailangan na niyang pigilan ang sarili sa paggamit ng mga uri ng martial arts na ito habang nagsasanay pa lang. Sa kabilang banda, nalaman ng Demon Lord na iniwan ng Jackal, ang tagapangalaga ng Solitary Bamboo Grove, ang espiritual nitong lugar at lumabas. Nakikita niya ang Third Young Lord sa pamamagitan ng kanyang Demonic Judgment Pavilion at napansin niyang matapos makaligtas mula sa chi blockage, tila naging ibang tao na ito. Ang kakanyahan ng pangatlong anak na nakita niya sa Demonic Judgment Pavilion ay tila nagbago. Ngayon, pinapatay na nito ang lahat ng halimaw sa Solitary Bamboo Grove. Nang mapatay na niya ang lahat ng halimaw doon, nag-isip ang Demon Lord kung ano nga ba ang nakita ng Jackal sa Third Young Lord. Ngayon, masaya siya na ipinatawag niya ito sa Demonic Judgment Pavilion. Sa parehong sandali, isang dambuhalang tigre ang lumitaw sa kanyang harapan. Nagulat siya sa halimaw na ito at inisip kung ito ba ang pinuno ng Solitary Bamboo Grove. Biglang sumugod ang isang leopardo upang salakayin siya, ngunit nakailag siya at sinabing inaatak siya kahit naghahilang siya. Inisip niya na ayaw talaga niya sa kagubatang ito at agad niyang ginamit ang teknik na Grasshopper Ascension. At sinugod niya ito ng harapan. Kapag pinagsama ang demonic art sa simpleng teknik sa paa tulad ng Grasshopper Ascension, maaari itong maging isang mabisang atake. Natalo niya ang halimaw, ngunit may kaunting pagkadismaya dahil inakala niyang isa ito sa pinakamalakas sa Solitary Bamboo Grove. Sinabi niya na tigilan na ang pagpapanggap at lumabas na, dahil wala siyang gaanong oras ngayon. Lumabas ang leopard at biglang umatake ng ubos lakas. Mas mabilis na ito kaysa dati at umatake ito ng buong bilis. Napaatras si Hagen at bumagsak sa lupa sa di kaliwang distansya. Laking gulat niya nang makita na nasa grupo pala ang mga ito. Tumayo siya na may galit at nagtanong kung gusto ba talaga nilang mamatay. Isa sa mga halimaw ay biglang sumugod upang umatake at naisip niyang ang atakeng iyon ay sobrang lakas. Kung tamaan pa siya ulit, baka makilala na niya si King Yama sa ilalim ng mundo. Gayunman, kailangang tikman niya ang lahat ng halimaw doon kahit isang beses. Ramdam niya na iba ang lakas ng kanyang demonic arts ngayon. Ito ay dahil sa espiritual na kawayan. Ang spiritual chi mula sa kawayan ay hindi pa ganap na nagiging demonic energy, kaya nababawasan ang puwersa ng kanyang mga sining demonyo. Bukod pa rito, patuloy ang mga leopard sa paglapit sa kanya at wala na siyang turbot elimination herbs, kaya hindi niya magamit ang kanyang self-arts. Sinubukan niyang tumakas, pero mayroon ding mga halimaw sa kanyang likuran. Mukhang sumusugod ang mga ito ng walang dahilan, pero ang lakas nila ay tulad ng Pickmaster. Malubha siyang nasugatan at kung tatagal pa siya roon, maaaring mamatay siya. Masyado silang mabilis at hindi siya binibigyan ng panahon upang makapag-isip. Sinubukan niyang tamaan silang lahat, iniisip na hindi siya dapat tamaan ng 2 beses. Pinatumba niya ang isa sa pamamagitan ng suntok, ngunit wala siyang oras upang isa-isang suntukin ang bawat isa. Kung ipagpapatuloy niya ang pakikipaglaban ng paisa-isa, aabutin siya ng walang katapusan. Napakarami nila at napalibutan na siya. Wala na siyang ibang pagpipilian, wala nang saysay ang labanan kung paisa-isa. Kailangan niyang talunin silang lahat ng sabay upang makaalis doon. Dahil hamina ang kanyang demonic arts, kailangang palakasin niya muli ang kanyang demonic energy. Pinag-ibayo niya ang kanyang enerhiya at sinubukang wasakin silang lahat gamit ang isang atake. Ginamit niya ang teknik na Explosive Mountain Blasts, at nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog. Sa atakeng iyon, natalo ang lahat ng halimaw. Samantala, tumatakas si Dunkel habang bitbit ang Jackal at iniisip kung ano ang nangyayari sa gubat kung saan nakikipaglaban si Hagen. Nararamdaman niyang yumanig ang buong gubat at nagtaka kung ito ba ay gawa ng Young Lord. Pagkalipas ng ilang sandali, sinubukan ni Hagen na makaalis doon ngunit nawalan siya ng landas. Matapos gumamit ng napakalakas na demonic art, para bang ang kanyang mga binti ay may bigat na libo-libong tonelada.
Ngunit puro kawayan ang nakikita niya sa paligid. Kailangan na niyang makalabas kaagad bago pa man. Maaaring may masalubong pa siyang ibang halimaw. Bigla niyang napansin na ang mga kawayan sa lugar na iyon ay tila walang kahit anong kahalumigmigan, at lahat ng kawayan doon ay pare-pareho. Ito ang parehong tagpo na makikita sa pasukan patungo sa kailaliman ng Solitary Bamboo Grove, kaya inisip niyang maaaring may mga bangkay ng mga halimaw malapit. Bigla na lang may lumitaw na isang dambuhalang ahas sa likuran niya at mabilis na sumugod papunta sa kanya. Ngunit napansin niya ito sa tamang oras at naipasok agad ang kanyang espada sa bibig ng ahas. Ikinumpol ng ahas ang katawan nito sa kanyang braso at naramdaman niyang tila nababali ang kanyang mga buto dahil sa sobrang lakas ng pag-ipit. Unti-unti ring kamakalawang ang kanyang espada dahil sa lason nito. Ang Sundered Serpent ay kilala sa kakayahang magdulot ng tagtuyot at mas malakas pa sa mga halimaw na kabayo at Keishinshing. Hindi niya ito maialis sa katawan niya. Sa huli, dumating si Danpil at isinaksak ang kanyang espada sa bibig ng ahas, at napatay ito. Nagpasalamat si Hanjin sa kanya sa pagsadyap sa kanyang buhay. Natutuwa siyang makita na wala namang malubhang pinsala sa kanya at tinanong kung kaya pa ba nitong tumayo. Sumagot si Hanjin na muntik na siyang atakihin sa puso sa ginawa niyang pagsaksak. Tinanong siya ni Danpil kung bakit hindi pa siya umaalis sa gubat. Sagot niya, paano raw iiwan ng isang bantay ang kanyang Panginoon. Hindi raw siya aalis hanggat hindi niya ito kasama. Nang makatayo si Hanjin, dumating na naman ang isa pang kawan ng mga leopardo. Inisip niya na mas mabilis pa itong dumating kaysa sa inaasahan niya. Tinanong niya si Danpil kung gaano pa kalayo ang labasan, at sagot nito ay nasa 2 kilometro pa. Masyadong malayo upang subukang takasan ang mga halimaw, tiyak na aabutan sila. Kaya kailangan niyang tapusin ang laban doon mismo upang makalabas. Kailangang sabay silang umalis sa lugar na iyon. Tumalon si Hanjin sa mga halimaw upang patayin ang mga ito. Napakalakas niya na pinatay niya ang mga ito sa iisang hampas lang. Gumamit din ng espada si Danpil upang patayin ang iba. Pagkatapos nilang mapatay lahat, labis nang nanghina si Hanjin at hindi na halos makatayo. Kaya nakiusap siya kay Danpil na buhatin siya sa likod mula sa puntong iyon. Ngunit dumating na naman ang isa pang kawan ng leopardo. Pareho na silang pagod at hindi na makalaban. Wala na ring oras para tumakas. Inisip ni Hanjin na baka ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Naalala niyang nakabalik siya mula sa isang kakilakilabot na kamatayan, kaya hindi niya maaaring hayaan na dito na lang siya muling mamatay. Tinawag siya ni Danpil at sinabing wala ng oras, kailangan na niyang tumakbo pabalik sa pinanggalingan nila. Biglang umatungal ang leopardo, ngunit natakot ito nang makita ang isang Chakal na nakaharang sa harapan nila. Tinanong ni Hanjin kung anong ginagawa nito doon. Ngunit lumiwanag ang mga mata ng Chakal at biglang nagliwanag ang buong gubat. Nawalan sila ng malay. Kinabukasan, nang magising si Hanjin, nakita niya ang Chakal na nakaupo sa likuran niya. Tumayo siya at nagtatakang inisip kung ano ang nangyari sa kanya at kung patay na ba siya ulit. Masakit ang buong katawan niya, kaya ibig sabihin ay buhay pa siya. Tinanong niya ang Chakal kung may ginawa ito sa kanya. Tumalon ang Chakal sa ibabaw ng kanyang katawan kaya sinabihan niya itong lumayo sa kanya. Ngunit tinitigan lang siya nito gamit ang kanyang maliwanag at cute na mga mata. Tinawag niya si Danpil na bumangon at gumawa ng kahit ano. Sa parehong oras, sa kabisera ng Heavenly Demon Divine Cult, ang lahat ay lumuhad sa harapan ng kagamitang pag-aari ng Heavenly Demon. Si Colt at lahat ng mga batang Panginoon ay naroon, maliban sa 3 batang Panginoon. Nagsimula ang pagpupulong at inihayag ng unang tagapangalaga na ang inaasahang gastos para sa nalalapit na Mara Festival ay nasa 57,000 yang. Napasigaw siya na ito'y 12,000 yang na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Bukod pa rito, ang mga espesyal na puwersa ay nasa tungkulin kaya inaasahan na mas kaunti ang dadalo. Nagtataka ang unang tagapangalaga kung bakit tumaas pa rin ang gastos kahit na ganito ang sitwasyon, kaya nais niyang malaman ang paliwanag. Lumapit ang isa sa mga binibini ng korte, ang tagapamahala ng Internal Enlightenment Facility, at nagsabing siya ang magpapaliwanag. Ibinunyag niya na kinumpirma na 4 sa 7 pamilya ng Demon Cult ang dadalo, at ang Demon Sword Family ang magiging pangunahing kinatawan. Ang 7 pamilya ng Demon Cult ay mga kilalang angkan na matagal nang naglilingkod at nagtatanggol sa sekta sa loob ng daan-daang taon.
Kaya naniniwala siya na nararapat lamang na ipakita sa kanila ang dangal at kagandahang loob ng sekta sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga karampatang gantimpala. Siya ay ang tagapamahala ng Internal Enlightenment Facility ng Heavenly Demon Divine Cult. Sumagot ang Demon Lord, ang kasaysayan mismo ang patunay ng dangal ng sekta, at ito ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan, at magpapatuloy pa sa loob ng 4,000 taon. Kung ang mga pinuno ng pamilya ay dadalo sa ancestral rite, sila ay pararangalan ng 6 na Heavenly Spirit Brew na siya mismo ang gagawa. Sinabi ng unang tagapangalaga na ang dangal at kagandahang loob ng sekta ay ipinapakita sa pamamagitan ng Demon Lord, hindi sa pamamagitan ng pera. Kaya't iniutos niyang bawasan ang inaasahang gastusin. Yumuko si Johnson sa kanya at sinabing hindi niya masyadong napag-isipan ang usaping ito at magbibigay siya ng bagong panukala para sa pag-aproba bago magtanghali bukas. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ng unang tagapangalaga na iyon lamang ang lahat para sa mga ulat hinggil sa kalagayan ng panloob at panlabas na mga sangay ng sekta. Inakala ng Demon Lord na ang unang batang Panginoon ay patuloy pa ring nagsasanay, at sinabi niyang hindi pa ito lumalabas mula sa tahanan ng ikatlong tagapangalaga. Tinawag niya pagkatapos ang ikalawang batang Panginoon na si Guan Payon, na yumuko sa kanya. Tinanong siya ng Demon Lord kung balak pa niyang bumalik sa pagsasanay. Tumugon siya na ang sining ng pakikidigma ay bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay, at naniniwala siyang walang saysay ang muling pagpasok sa pagsasanay hanggat hindi dumarating ang panahong kailangan niyang magbago muli. Lahat ay humanga sa kanyang katapangan at tiwala sa sariling kakayahan sa harap mismo ng Demon Lord. Inihayag ng Demon Lord na hindi na kailangang turuan ang mga taong alam kung saan sila nararapat, at pinayagan siyang gawin ang nais niya. Lahat ay nagulat, ito ay isang malaking papuri mula sa isang pinunong kilala sa pagiging istrikto sa mga mandirigma.